Welcome to research and good morning. I have six students here. So we are going to talk about Module 7, the review of literature, which is specifically Chapter 2. Okay, so pakibasa ng ILO. Gigikas ko sana, kaya lang may ma-scan-scan pa daw. I am expected to demonstrate understanding of the included in Chapter 2 of the research proposal. Examine examples of each part of Chapter 2 of the research proposal to develop comprehensive and well-defined Chapter 2 of the approved research proposal. Okay, thank you, Merle. So this part focuses on the review of literature of the study in other academic and research institution. Ang Chapter 2 or the review of related literature ay kasama ng Chapter 1. Sa iba ring paaralan, ang tawag dito ay theoretical framework. So, iba ang RLL ang tawag ng iba. Pero sa SLS, yung RL lang siya kasi review of literature ang ginagamit natin na tayo. So, it is the process of collecting, selecting, and reading books, journal articles, reports, abstracts, and other reference materials, including electronic sources that can be found in the internet to get relevant information about the problem under investigation. So from the various sources, information on the following may be collected. You need to look for the background information that contribute to the research problem and other related concepts, theories that explain the existence of the problem and the possible connection between certain factors and the problem, data that confirm the existence and seriousness of your problem, the general and the specific findings of studies related to the problem, the recommendations for further study given in related studies. So let's go to the topic itself. Why do we need to review literature? So a review of the literature is a must in research. Kailangan, hindi pwedeng ikaw ang nagsimula. There are always something or some researches that are related to what you are doing right now. Related literature can help a researcher identify and develop a research problem. Pwede nga rin ang research problem mo ay nanggaling sa pagbabasa mo ng related literature. It can also help you to formulate your research framework and identify and use appropriate research methodologies and tools. Pag sinabi natin research framework, ito yung disenyo o pinagbabatayan natin kung paano tayo magkakandak at paano tayo magpoproseso at paano tayo makaka-arrive sa output natin. No? So why do we need to review literature? First, related literature helps the researcher identify and define a research problem. A new problem may arise from vague results. Merong mga conflicting findings ang mga pag-aaral, ang mga pananaliksik, or the inability to study variables to adequately explain the existence of a certain problem. Number 2, paki-explain na po. Caliejo. Ibig ko sabihin dito yung pong related studies po is makakatulong sa kung ano po ba yung kung bakit po natin kinakandak yung isang study kasi po yung mga findings ng narinig po ako, sir? Yes, I can hear you. Ano po, sa pamamagitan po ng mga related study, kumbaga po is nagkakaroon po tayo ng idea kung ay seryoso pala tong problem na to. Ganito pala yung mga ganito pala yung mga possible na solution sa ganitong problema. Thank you. So that's number 2. Number 3. Ballestero. Ballestero. Okay. Number 3. Dito po sir, yung mga related pong study, parang nagkakaroon ka na po ng na kumbaga idea rin po, tapos para maano pa yung
kumbaga magawa pa ng mas maayos po. How about duplication? Para yung pagkakagaya nga po. Okay, that's it. Thank you so much. Number 4, aparato. Hello, sir. Kinig ako, sir. Oh, yes. Yes, sir. Yun nga, sir, yung dito sa review pa, dito sa nakakawa tayo ng mga, or na-adapt natin yung mga same theory or yung same problem, yung mga related study natin sa kung ano yung ating topic sa ating dito. Dito sa review, literature sa yun po. Oh. It serves as the basis. Okay, thank you. That's number 4. Next, number 5. Oherio. So, pagdating naman po dito sa literature tuloy. Pag alam niyo yung nangyari sa Hindi ka na tayo. pag nakaalam po kayo ng connected na problem din sa pag-aaralan ng study, kung ano yung naging process na ginawa nila, minsan po ay parang nakakatulong din. Ay, ganito pala yung process nila, so dapat maging iba yung process natin para mas maging effective yung mangyayari, magiging outcome ng problem natin. Okay, thank you. That's number 5. At the same time, we give or provide operational definition of terms. Excuse lang. Ano yung essential pa na dapat malaman? Kasi binigyan ko sila ng ano. So, write a formal letter addressed to the campus director through campus letter requesting names of alumni for 2010. When names of alumni were secured, try to contact into social media for them to be able to provide personal details like name, course, year graduated, present work, job, tapos 2.1, yes, no, kung related to course o hindi. Monthly salary, ka-cluster natin. Ano pang kailangan na information para doon sa ating ano? Position, sir. Position ngayon. So, Position ngayon. dapat yung 2.5. Okay dito. Opo. Iaalin na natin. Position. Position, ano pa? Address, sir. Ay, ano Address yung ano lang, bayan lang. Opo. 2.6 is position, standing. Sir, si Lukban, pati contact number, kinukuha nila sa alumni. Tapos pag may opening ng job, binibigay nilang contact numbers, which is actually contradicting nga naman sa. Pero kung mag-agree sila mag-provide, pwede namang optional. Oo, kasi ang yun ay pwede sa ano, dun sa Office of the Student Affairs. Opo. Ito ay dapat para ano yun, ilalagay nila sa student coordinator. Doon lamang ilalagay. Email address kaya. Pwede to, email, at saka dito kasi ano, name, address. Hindi naman siguro ko kailangan ng age pa din ano? Sa trace. Ano lang, basta yung name, course, year, graduated, present job, related, month salary, position, email ad. Okay ito, no? Opo, yun na may ano pa. Ilalagay lang yan sa scope, ano, sir? Kung anong cover. Ito lang. Tsaka 1 to 3 lang naman ito, ano? 1 to 3 pa naman po. Ano yan? Wala naman, masalabo pa dyan. Saan mo? Sa Google, ano mo lang? Ayan. Sige. Tapos saka natin i-integrate yung own program. Kasi yun ang laman, sir. Yun ang laman. Meron downloadable, ano? Sir. Kaya ito, pinakamadali ito sa akin eh. Eh, punta pa kayo program na. What's your famous? Okay, let's go to number, yung katulad sinasabi ko kanina. We define terms operationally. So sa pamamagitan din ng mga previous researches, we can get ideas on how they define terms or how they use the term in their research. Number 6. Rebellion. Ito sir yung ano, ang sabi, yung daw po sa related studies. So, ma-identify po natin kung ano po yung gagamit nating strategy dun sa research.
nakakatulong din po ito para makagawa tayo ng panibagong knowledge or information po. Parang papalitan parang papalitan po natin yung mas po natin, parang ganun po. Okay. Research design. Ano nga yung iba't ibang uri ng research design? Parang module 1 ito. Ano yung iba't ibang uri ng research design? Corinueva? Yes, sir. Ano-ano yung mga research designs? Descriptive ba yan, sir? Oh yes, descriptive. Descriptive sa ano po? Laboratory. Exploratory, oh yeah, or something like that. Kayo are involved sa descriptive, quantitative, or qualitative design. We will be discussing that on chapter 3. Number 7, Merle. Dahil po din sa resulta ng related study, nagkakaroon po ng comparison. Doon po sa nakita mo na study, tapos doon po sa nagawa mo, na i-compare mo po siya doon sa nakita mong mga related study. So, para pong nangyari, nadadagdagan po yung knowledge mo and nagkakaroon ka po ng ng data analysis at saka interpretation din po sa nakita mo at saka doon po sa nagawa mo. That's it. Thank you. Next, when to start reviewing related literature. So while the research problem is still being conceptualized from the very beginning, the researcher must already start reviewing the literature. Wala ka pang research problem, wala ka pang research title, nagsisimula ka na dapat sa pag-review ng literature. So in identifying and defining the research problem, a researcher must be able to show evidence that the problem exists and is worth investigating. Kung hindi naman worth investigating, why then you pursue? No. Information regarding the existence, the seriousness, and the relevance of the problem can be gleaned from the literature. Pwedeng sa unang basa o sa unang kita, mapapansin mo na parang hindi naman siya masyadong big deal. But when you review the literature, medyo malawak pala at medyo seryoso pala yung research problem na gusto mong tahakin. So it is important that the researcher knows what is already known about the problem. That's why I think it's module 4, wherein you identify kung saang bahagi, nasaan, what is the research problem, ano yung present condition, what is the ideal condition, at ano yung gap sa pagitan, at paano ma-address ang gap. So you need to know what is already known about the problem, or what are the researchers have found about it, and what questions still need to be answered bago ang mga research questions or objectives are being finalized. I hope ng inyong mga statement of the problem ay medyo mayroon ng... Yes po, sir. Dito ako hanap. Kasi wala siyang hindi developmental. Siya ay descriptive. Pero, from introduction hanggang sa ang sinasabi niya ay trabahanap. Pero sa gitna, nakita ko subjectives ay for OJT at internship. Tinanong ko sa kanila, which is which? Ano talaga ang focus nila? Oo, ito ba ay trabahana? Bakit ngayon? Trabahanap ba OJT? Ay, yun na nga. Tapos, kasi nakalagay din ay para sa mga... Yun po ay trabahanap colon. Ano po? Tapos po may kadugsong. Ano pong ang kadugsong niya for OJT? Ano, sir? Oh, for OJT. Ay di mag-decide. Pero lahat nakalagay, from introduction, nowadays, your pandemic job is may scarcity sa job. Ay di, job na tunay. Ay, job na tunay yun. Tapos, pagdating sa gitna, OJT. ay, OJT at sa internship. Sabi ko, pumunta kayo nito. Ay, kami po yung mga kumakain. Ay, naku, teka. Sumakit bigla. Buti ka mo yun, hindi siya developmental. Kasi, mas nakakaawa.
At least ito, parang ano lang, Pero may system din sila, sir. may system, pero walang bibili, mas matipid. Opo, wala nga po. Kasi wala silang prototype eh. Mas madali yun. Kaya sabi ko, swerte kayo, kasi gagawa ka ng prototype, bibili ka ng Arduino, ito system lamang. It's either Java o mag-ano ka. Unless, sir, i-define kaya nila sa definition of course ang trabahan na refers to. Sa internship. Sa internship. Ay, tatanggalin nila introduction to kung sa ano, Oo, sa job. I-relate nila ay sa ano. Pero nung in-interview natin sila, ay iko-coordinate sa congressional sa ano peso ng pati. peso. Opo, sa peso. O di, hindi siya pang Totoong trabaho na yun. yun. Hindi OJT yun. Di ba kaya nga natin inalis siya na OJT kasi Kung anong gusto nila, sir. Pero ang sa Kung akin anong ha, gusto nyo. pero ang sa akin, mas ano siya, kasi para may integration sa, yung feasible siya sa LGU, ay trabahan Totoong talaga. trabahan. Hindi. Alam ko na sir, handa ko na yan. Mm. Hindi nga natin siya ginamit as work nila kasi Dahil ng peso? kailangan mag-ano ng peso, magko-contradict. Wala din Oo nga silang pala. contact for the peso. Kasi Saan parang nga yung pala? ano lang yun. Hindi, parang nagsabong-sabong sa kanila eh. Nila. Kumbaga ay, may siguro may naghanap ng trabaho sa peso, wala ma-provide. Ay nahirapan, yun ang kanilang ano. Ngayon, magkakami ng duplication, ang Kasi peso. wala silang Kasi peso. wala din naman sila, parang inaano natin, kung yun ang gusto nyo, access kayo sa peso, which hindi naman Ay, duplication lamang. Parang kung ano yung meron sa peso, is ibabag. Ay, ano ang napagkasunduan doon? Hindi OJT nga. Adi OJT na talaga. Ay, di, I-contextualize na nila yung trabaho at palitan nila yung introduction. Oo, na hindi yung tungkol sa scarcity of work. Opo, i-gear nila yung K-12 na may immersion siya, o kaya yung college may Sabi OJT. ko, hindi ka kinakontak. Opo, Mm. dumaan po sa akin ng papel una. Hindi, bago- ito kasi nung usap ko sila last week. Sabi ko, mag-uusap kami ni Sir Jess, pero dapat ay malaman niya at malaman mo, since ikaw ang advisor ng sa dito tayo pupunta. Opo. Para baka mamaya baguhin ko, iba din ang iyong Tapos pagdating naman sa akin ay sabi ko, bit nag-iba. yun. Kaya Sige, sir. sinasabi ko, try to contact Sir Jess kasi dapat unified ang ating direksyon. Kasi gagradean ko yung papel nila. Oo. Ay, ito mo. Ako pa rin nagawa. Pinirmahan ko. Sabi ko, punta kay Sir Jonas. Pirmahan. At ngayon sa mission, nga po, sabi ko. Ay di sir, stick tayo sa OJT immersion. So, ipaliwanag mo na sa kanila kaya mag-focus sila doon sa yung direction ay talagang related sa K-11, 12 kasi may immersion. Para doon umikot. Tama, naalala ko na magkakamera tayong duplication sa Kasi hindi Thank you, nila sir. dapat pumatak sa peso. Total, wala naman talagang portal para sa OJT. Ano po? Yun lang gagawin natin. Thank you, sir. Ano yung salamat sa iyo sa akin? Ito ang kina JP, ang wala akong pinapirma sa akin ay yung isa. Yung isa nyo po, sir, ay yung SLSU online portal. So wala din siyang Yun po yung lahatan, yung kasamang enrollment, schedule, evaluation ng faculty. Ay, hindi na rin sa akin. Hindi pa. Yun po ay si Canlas at si Adinig. Okay, so, Taga dito yun, sabi ko sa akin. Basinahin. Eh si si Adinig niya. Hindi pala kontak sa akin yun. Sino hindi pa nakontak sa akin? Tatlo lang, sir, eh. Isang trabahanap, isa are, tsaka isa po yung portal. Naalawa lang nga ako, sir. Sabi ko, tapos na, tatlo lang nga pala yung... Sige, sir. Nasaan ako? So the researcher therefore must have already read adequate literature at the start of the research activity. So kailan nagsisimula mag-review ng literature from the very beginning. What to review in work? So anong nire-review natin pag kumuha tayo ng materials? Kapag ba kayo nagkukuha ng materials, saan website kayo pumupunta? Ang ginagamit niya? Kayo ba nagre-review ba kayo ng literature? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Saan kayo kumukuha ng literature? Ha? Saan? Page bawal. Bawal sa Wikipedia, ha?
Yung ano sir, yung Google Scholar po, sir. Yeah, Google Scholar. That's acceptable. Iba pa? Anyway, puntahan natin yun sa second part kasi dalawang meeting ang chapter 2, masyadong mahaba itong topic. So, ano ang nire-review natin pag kumuha tayo ng material? So, researchers should be familiar with the different sources of information related to the research problem. Pagdating sa sources o pinagkukuhaan ng literature, meron tayong tatlo. First is the general reference. Teka, mag-ano. Exciting pala pag may highlighter. Yeah, the general references, the primary sources, and the secondary sources. Let's talk about general references. General references show where to locate other sources of information related to a certain topic. So, ibig sabihin, listahan siya ng makukuhaan mo pa. Most of the time, ito ginagamit ng physical pa ang paghahanap ng mga literatura. Examples of general references available in libraries or indexes. Yan, yung mga index, reviews, and abstracts. But ngayon, meron ng available dyan online. Kapag may mga conferences ng research, merong tinatawag na Book of Abstracts kung saan nandun lahat yung mga summary ng mga researches na nakandak or pinresent during the conference. You can also browse that para makita kung sino yung pupuntahan kong literature para sa study ko. So, indexes are usually published by field of specialization. Example, in education, meron tayong education index at meron tayong dictionary of education research. Commonly used abstracts are the psychological abstracts and the social science index. That's the general references. For the primary sources, ito yung uri ng mga pinagkukunan natin ng literatura na mismong yung author ang nagsulat. So, the results of many research studies are published in journals. Pwede nyo yung makita sa mga journals online or hard copy or monograph. Meron sa library. These articles or reports are generally written kung sino ang nagsulat. Halimbawa, binasa nyo yung research na ginawa ko. Di, primary source ang tawag doon. Kasi ako yung author, tapos ang binasa mo yung original kong gawa. So, that's primary sources. Research journals are published minsan monthly, minsan quarterly, or minsan yearly. Example, depende pa rin sa area. Minsan, let's say for example, meron tayong Philippine Nursing Journal, meron tayong Business Journal, may Philippine Sociological Review, may Journal of Philippine Public Administration, may Social Psychology Journal, may Education Research Journal, and many others. In your field, you can research kung anong uring journal meron sa field ng Food and Service Management. Pag secondary sources, ito yung halimbawa, yung research mo o research, let's say for example ni Torinweva, sinite niya si Alinea, so that's considered as secondary source kasi hindi niya original. So secondary sources are referred to as publications where authors cite the work of others. Isa pang mga example niya ay mga libro. Kasi yung mga books, nag-gather lang ito ng information, nilalagay sa libro. So, galing sa iba't ibang mga author. O kaya reviews, yearbooks, and encyclopedias. So, secondary sources are good references for an overview of the problem. So, yung tatlong uri ng materials na pwede natin pagkuhanan ng literature can be accessed offline and online, hard copy. Pwede general references, primary sources, and the secondary sources. Now, what are the steps in the literature review? So, first step, review the precise definition of the research problem. Kailangan alam mo ang research problem mo. Ang iyong research problem, dyan nagmula ang iyong research title. At mula sa research title, dun ka kukuha ng mga key terms or key variables na iyong hahanapin for literature. Example, ano nga yung research nyo? Casido. Title, please. Yung research title po. Consumer satisfaction. Yung hygiene and sanitation practice in restaurant. Parang hindi mo sa ulo yung title mo, ano? Baka magalit ang advisor. Hindi, sir. Ito po, consumer satisfaction towards hygiene and sanitation practices of selected restaurant in Lucena City. So, sa palagay mo, ano yung mga key concept dyan sa title na yan?
Ah, Pag magta-type ka ng literature o magsa-search ka ng literature online, anong ita-type mo? ito po. Anong ita-type mo? Type. Ayun, sir. Pag magre-research ka ng literature online gamit yung title mo, anong ita-type mo? Yeah. Rebellia me? Rebellia me? Tulungan mo yung kapartner mo. Ano po ba yan? Nakikinig ka ba? Heryo? Yes po, sir. Kumusta yung kapartner mo? Okay lang po, sir. Nakikikooperate po. Nakikikooperate. Ano title niya? Ano po, correlation of national certificate to the performances of the crew of food service industry in Lucena City po. Okay. Ano ang ita-type mo pag mag-research ka? Ano po, correlation of NC2 po. O kaya po ay ano. Work performances of ano. You can type. You can type the whole title. Pag walang lumabas, ika-cut, segmented. Doon tayo kumukuha ng key variables. Maraming salamat. Okay, next. You need to formulate the search term. Yun na nga yung sinasabi ko. It could be keywords or phrases. Pansin nyo, ang mga research ay merong keywords sa ilalim ng abstract. So, yung mga words na yan ay mag-hit kapag sinearch mo. Mag-trigger na, lalabas sila kapag sinearch. So, the terms are pertinent to the problem or question or interest. For example, kung ang problem mo ay adolescents' perceptions of the effect of punishment on self-esteem and academic performance, ang possible search terms mo could be, syempre, galing sa title, punishment and learning, self-esteem and performance, self-worth and reinforcement. So those were the keywords. Parang basic naman ito. Using the indexes of general references, you can search for relevant primary and secondary sources. But in your time, sa kasalukuyan, napakadali na namang mag-research o mag-type. Kaya nga lang, madaling mag-search, mahirap magkumuha ng substantial at yung makukuhaan mo ng mayamang literatura. You start with the most recent issue. Tandaan po, 5 years backward ang ating tinatanggap unless kung ang literature mo ay classic o likha ng isang notable na philosopher, but you need to look for literature that are just 5 years backward. So kung 2020 ngayon, 2016 dapat yung pinakaluma. Ngayon, let's say for example, hindi mo makita yung feminism, which is the topic of your research. Pwede kang pumunta sa ibang terms na related sa feminism, katulad ng women's issues or patriarchy na related naman sa iyong pinag-aaralan. Next, you need to list in a note. Kaya sa index card. Pero dahil hindi na natin ito ginagawa, you can use a separate document in Microsoft Word to list down the bibliographical data. Pero sa next meeting natin, I will be teaching you how to use yung Mendeley na pinapa-download ko sa inyo. Yung Mendeley application, it can be used using cellphone, pero mas kapaki-pakinabang siya kung gagamitin mo ay laptop or desktop para meron kang sariling taguan mo ng bibliographical data. So kung hindi pa marunong sa kasalukuyan, nagkuha kayo ng mga references katulad nung gumawa kayo ng chapter 1, edi huwag kalimutan itago o ilagay ang pangalan ng author, ano yung title ng kanyang ginawang
research or article or libro, anong pangalan ng nag-publish, kailan siya pinublish, kung book siya, ilagay ang place and date, at kung anong page ng article, if that is possible. Then you need to read the selected materials. Kaya matagal gawin ang chapter 2 because you need to read and read and read and read. Let's say, for example, nagbasa ka ng 14 pages na literature. Tapos after mong mabasa, parang wala pala at parang hindi pala siya applicable. So in that case, kailangan mo maghanap ng panibago at magbasa ulit. So notes are preferably written in note cards for easy retrieval and classification. In taking notes, be as brief as possible. Wag naman copy-paste. Alam naman ninyo na hindi posible na copy-paste. Dapat ay iniiwasan ng plagiarism. We rephrase things, we rephrase words or sentences and paragraph. Ang gawin nyo para hindi kayo ma-plagiarize, basahin nyo yung concept. After nyo mabasa yung concept, ay itabi nyo na yung binasa ninyo. Then you type your own. Para kang kumuha ng kwento at kinuwento ng sarili mo. So, hindi enough na binapalitan mo yung mga words na mga adjectives na nakasulat doon. Maghihit pa rin siya as plagiarized. Okay? So, let's go to writing the literature review. After taking notes from the different sources reviewed, the researcher prepares the final review. So, most literature reviews consist of the following parts. Ano ang part ng literature review? First, we have the introduction. Then, we have the body. Then we have the summary and synthesis. And then we have the conclusion. For the introduction, so yung chapter 10 nyo, walang nakasulat na introduction ha. Yung chapter 2. Pero ang content niya, the first part is the introduction. So the introduction briefly describes the nature of the research problem and explains what led the researcher to investigate the question. The summary presents the main topics covered in the literature review section. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura ng chapter. Then the body, yung mismong na-research mo na. Ito yung mismong laman. Pag nagkuha kayo ng literature, ang una nyong tingnan ay findings. Meron ito sa abstract. Kung wala, nasa last part ito, nasa pahuli, hanapin nyo yung findings. Tingnan nyo kung applicable at magagamit agad sa research nyo. Kung hindi, palit, hanap ng iba. Tapos, ang last part is the summary. The summary synthesis of the literature review ties together the major findings of the studies reviewed. So, it presents a general picture of what has been known or thought. So, ang laman ng chapter 2 ay introduction, body, sobrang mahaba yung body, at least 10 pages. Then, dulo is the summary or synthesis. Then, we have the conclusion. This part presents the course of actions suggested by the literature based on the state of knowledge revealed by the literature. The researcher could further justify them for his or her study. So, ang ano nyo gagawin ay mag-craft ng chapter 2. Dadaan sa akin for the first submission. I-release ko, give my comments. Katulad ng ginawa natin sa chapter 1, dadaan sa advisor, then sasabihin sa akin for second submission. Okay. Theoretical framework. So, hindi ko ito diniscuss sa computer prog kasi hindi applicable. Hindi lahat ng thesis ay may theoretical framework. In your case, we never know, depende sa inyong topic. So, a theoretical framework presented theory that explains why a problem under study exists and explains the connection between certain factors of the problem. Most of the time, we use theoretical framework on pedagogical researches o kaya naman ay sa mga research na involves sa psychology or sa social studies. So the choice of theory depends on the number and nature of variables and the relationships being examined. Ito kasi let's say for example, ang research mo ay pedagogical or related sa education o kung paano magturo. Tapos ang ginagamit mong theory para maimbestigahan kung paano ito gagawin ay theory ni Bloom. So that's your theoretical framework. Let's say for example, mag-evaluate ka ng isang curriculum, 'di ba? Pinag-aralan natin, meron tayong iba't ibang uri ng curriculum models. So, kung halimbawa, meron kang 7 curriculum models, if you can remember, yung curriculum evaluation models, yung connoisseurship, yung CIPP, hindi ko sure kung tandaan nyo pa. Pero yung connoisseurship, yan, mga ganyan, that will serve as your theoretical framework. Yung tipong mag-evaluate ako ng curriculum, ang gagamitin kong model ay yung kay connoisseurship, so that will serve as your theoretical framework.
Ngayon, kung hindi naman siya applicable, let's say maghahanap ka ng correlation ng NC sa performance, i-check mo, may theoretical framework ba ito? Meron ba akong pagbabasihang theory na meron daw relasyon ang isang bagay patungo sa isang bagay? So, it depends on the nature of the study if it is required or not. So, a background in theories on behavior, education, communication, sociology, economics, and anthropology can be very useful in formulating theoretical framework. A starting point in developing a theory is to review the related literature. Yeah, that's just an example. Ang function ng theoretical framework, ayan yung ating pinagbabasihan. Yun yung ating guiding principle. Kasi kung sinabi ng CIPP model that you start with objectives, edi ang paraan ng inquiry mo ay dapat nag-start sa objectives. No, that's theoretical framework. Yeah. Not all research studies need a theoretical framework, but relational and causal studies do. You ask your advisor if theoretical framework is applicable in your studies. Okay? Next, conceptual framework. This is a required part. So the conceptual framework is an elaboration of the theoretical framework in concrete terms. The conceptual framework is anchored on the theoretical framework. Magkaulang sila, they should be aligned. The conceptual framework needs to be consistent with and related to the theoretical framework. It specifies the variables of the study and the expected flow of relationship among them. Kung medyo vague o medyo elusive, yung tipong parang hindi ko na masyadong maintindihan yung pinag-uusapan namin, mas mauunawaan natin to pag nakita na ninyo yung itsura ng chapter 2 later. Wait lang, may napasok. So, si computer programming, ang ginagamit nating conceptual framework ay input, process, output, dahil sila ay developmental. But in your case, mukhang ang gagamitin natin most of the time is the independent variable and the dependent variable. So the conceptual framework explained in more detail the variables to be observed in the study and assume connection between the independent and dependent variables. I will be discussing the example later. Okay, itong effective transition terms in academic paper ay i-discuss natin sa second meeting. We will now be proceeding with the example. Ang ipapakita ko sa inyong example ay pedagogical research na somehow ay related sa inyong field. Bagaman iba ang nature. Nandyan pa ba kayo? Mag-open lang ako ng research. Yun nga ang isasubmit nyo mamaya ay lagyan nyo ng title page. Sa title page, itong title ay naka V-shape. Nakikita nyo screen ko? Ang title page ay naka V-shape kung masyadong mahaba. Kung hindi naman, di one-liner lang yan. Naka double space pa rin.
Tapos, pangalan niya ninyong tatlo, alphabetical ha. Tapos, space ng isa. Then, Southern Sinusec University, Dual Train Livelihood Center, Luzon Campus. Palitan nyo lang to ng Bachelor of Technical Vocational Teacher Education. Ganito ang magiging itsura ng inyo. After ng Luzon Campus, space ng isa. Then, pakisulat ng major. Tapos, yung date dapat nakalabas. Yan. Make sure na yung date. Ayan, may pagitan ng isa. Make sure na yung date. Pag in-enter mo ng isa, lalawit na sa kabila. Yan. Para nandun siya sa last line. Tapos, syempre, hindi ko isa-save. Papalit. Okay, punta tayo sa chapter 2. Tingnan natin kung compliance. So, review of literature. Wala pa rin. May page number siya, pero tinatakloban natin. Kadugsong siya ni chapter 1. For now, hayaan nyo muna na magkakahiwalay siya for the sake of submission sa G-class. Pero on the latter part, ipagsasama-samahin din natin yan mula umpisa hanggang dulo because I will also be requiring you na ma-ring bind bago ito ma-ring bind ang paper bago isubmit sa panel. Ang target natin ay masubmit na ito on the first week of January. So this is the introduction. This chapter presents the theoretical and conceptual framework. Pansin nyo, pedagogical ito kaya meron siyang theoretical. The hypothesis and related literature and studies gathered by the researchers to support the comprehensive explanation of its methodologies. The related literature were studies. Pansin nyo, past tense kasi tapos na ang research, pero sa inyo, future tense ang gagamitin. Gathered by the researchers from different educational sources, served as citations to support the comprehensive explanation of the study. So first, college readiness. Bakit college readiness? Simply because ang title nila is Readiness in Mathematics of Freshman Engineering Students of SLSU Lucena. Magbukas ako ng new document. Ang una nyong gagawin sa pagpaplano ng chapter 2, mag-usap kayong magka-partner. Tapos, mula sa title nyo, kukuha kayo ng key variables. Pahingi nga po ng title. Naparada, title. Ano sir? Inventory of slow-moving minutes. Inventory of slow-moving minutes. In selected restaurant. In Lucena City? Opo. Basis for? Basis for strategic marketing Ganyan? Okay. Marketing strategic plan po. Strategic management plan? Marketing strategic plan po. Ano? Ulit, hindi ko maintindihan. Marketing strategic plan, sir. Nauna po yung isa. Ang nasa inyo ay marketing strategic plan? Parang baliktad. Anyway, sige, ganyan. Pakimute na. Mute. Yan. So, inventory of slow-moving menus in selected restaurants is Lucena City basis for strategic marketing plan. This is your title. Siyempre, dapat ito ay ano lang to yung outline. Gagawa kayo ng outline. Ayoko lang ng naiirita ko sa ibang picture. Yan. Tapos, key variables. Sige nga, kahit sino, kahit hindi member ng team na may-ari ng title na ito, sa palagay nyo, ano ang una nating hahanapan ng literature?
Slow-moving menus. Very good. Slow-moving menus. So, ngayon, ang una mong gagawin ay i-discuss mo. Discuss the slow-moving menus. Siyempre, ang unang part ng iyong chapter 2 ay chapter 2 outline. Ang unang part ay mag-number tayo. First part, introduction. Second part, after mo mag-introduction, papasok na si slow-moving menus. Ngayon, pagpasok ng slow-moving menus, mag-i-intro ka rin sa kanya. Introduction. Tapos, yung body, pansin niyo yung ginawa natin kanina. Body, slow-moving. Tapos, anong kasunod? Synthesis and conclusion. Hindi naman kailangan kompletong kompleto ay is first paragraph, introduction, ay sunod body. Hindi. Dapat may konsepto at may laman dito. Ang sunod niya, dyan, dito kayo sa body magdi-discuss. So you need to include related studies. Pwedeng sa loob ng slow-moving menus ay merong 3, 5, 8 literatures na let's say 2 sentence galing kay ganito, yung 3 sentence galing kay ganito, pero hindi ka lang basta naglalagay at naglalagay. Make sure na ang tawag ko sa kanya ay nakatahi. Ibig sabihin ay may kwento, no? May connection sa kung ano ang iyong binibigyan ng pag-aaral. Tapos after mo mag-conclusion, I always require na every after literature, you should have show connection to the study. Tapos, after ng slow moving, anong kasunod natin? Wala na kayong i-share. Anong next? Marketing. Ano? Marketing plan. Okay, marketing plan. Pwede. And it's the same. You have the introduction, the body, the synthesis, the conclusion, and the connection. Pero, isa pa sa pinakamagandang basihan ng kung ano ang kukuhaan mo ng literature is your, yung tawag dito, your objective or your statement of the problem. Magbukas nga ako ng klase. Sino ba yung mga bayani ng mga nagtanong? Si Bonifacio. Kailan yung deadline ng chapter 2? Sila kasi yung after yung sumunod na. Next week ba yun? Opo, sir. Tuesday. Walang pasok na Monday. First submission. Aparato, okay lang bang buksan ko? Okay lang. Ano pala ha, kung ang grade nyo ay 90 pataas, ibig sabihin, good yung quality ng paper, medyo may patutunguhan na siya. Aparato. Nakikita nyo ang grades. Oh, mataas pala, 90.63. That's okay. So, may question? Okay. Ito mga kaklase nyo, ngayon na lang ulit tayo nag-meet, hindi ata ako nag-miss o hindi ko Yan. So, this is the statement of the problem. May nabago ba sa inyong statement of the problem? Meron sir? Meron. Okay. So, kung nabago, let's say for example, walang nabago, kailangan nyo rin i-discuss sa related literature, yung restaurant's profile, ano ang kahalagahan ng historical background and organizational structure sa restaurant's profile. Kasi, it affects somehow the slow-moving menus. Di ba minsan, mas kilala, mas kukonti ang slow-moving menus. Mas hindi kilala, mas maraming slow-moving menus. Then,
you need to also discuss the inventory management, the marketing management. So, yung mga bagay na yan ay mapupunta dito. Si marketing plan ay nasa last part eh. So, your first is yung literature is the slow moving menus kasi yan yung mismong laman ng title, no? Tapos after nyong magpunta doon ay na tayo kay number 4. Okay. Yan. Papasok na ngayon ito. Yan. Profile. Okay. Kung wala na tanong, so please do not detail yung halimbawa si Chowking ano namin itetest namin kasi si Chowking isa subject namin sa research, yung profile niya ang aming susundin, hindi ganun ha. Ang hahanapin nyo ay literature for related studies na may kinalaman yung slow moving menus sa restaurant's profile. Gets? Opo. Ganun ha, hindi kayo mag-coin. According to the study of ganito, na meron palang relationship kasi sabi ng findings ni ganito, na kapag daw po ganito ang profile, depende sa historical background, ganito yung naging kalabasan sa mga menus. Yan. Something like that. After noon, di siyempre, papasok kayo sa inventory management. Tapos papasok kayo sa marketing management. Tapos, dahil meron kayong what are the problems encountered, so you need to include problems encountered. Hindi naman necessarily mean na kung ano yung verbatim na nakasulat dito, ayun din yung isusulat dito. It varies. Ngayon, sa dulo is the marketing strategic plan, edi ilalagay nyo yung marketing strategic plan. So ito ang hahanapan nyo lahat ng literature na make sure meron kang introduction, body, synthesis, and conclusion, and may connection sa dulo. Etong mga una na to, hindi ko naman yun masyadong pinapansin. Basta meron kang laman at alam ko na related sa pag-aaral at hindi mo copy-paste. Basta dapat smooth flow ng pagkikwento ha sa chapter 2. Ito, lagi kong tinitingnan yung connection to the study. Para saan yung literature na yan? Okay? Tapos, after ng marketing strategic plan, papasok ka ngayon sa parang ano ba, you show connection on the slow-moving menus. Then, habang nag-show connection ka dito, sa last statement, ini-introduce mo naman yung restaurant's profile. Then next, then next, then next, then next, hanggang makarating sa dulo. Ang kasunod niya is the theoretical framework. If needed. Then, of course, you have introduction. Introduction mo dito. The following theories are the basis for the conceptualization and ganyan-ganyan of the study. Then, ilagay mo na yung theory kung may theory ka na pinagbabasihan. Kung wala naman, not necessarily kailangan ilagay. Next is the conceptual framework. This is the last part. Ay, hindi pala may hypothesis pa. Then, you also have introduction. Ito ay may figure. Then, explanation. I'll show you later. Then, you have the hypothesis. Do not forget, note, ang hypothesis ay negative ang statement. There is no ganyan-ganyan. Katulad ng NC. So, meron yung hypothesis. Itong inventory, tingnan nga natin ang ano. Yan. Mukhang wala kayong hypothesis. Mukhang wala. You ask your advisor if a hypothesis is applicable. Balik na tayo sa. Naintindihan niyo kung paano naglilista ng mga terms at hahanapan ng literature? Okay. Tapos, punta tayo dito kay sample. Kinadapita. Yan. So, they start with the college readiness. Next meeting, bibigyan ko kayo ng listahan ng mga gagamiting transition like according to, ganyan-ganyan. Paano naglalagay nito. Yan. Ito na napakahaba.
Ito yung tinatawag nating last paragraph. This is the connection. Students do not all have the same level of college readiness. Ang connection ay sarili niyong gawa ha. They differs when it comes to their knowledge and skills. These levels of readiness of students have a big significance on the completion and success in their chosen course. Researchers on the same field stated different frameworks to measure the level of readiness in college of students. Readiness in college of students. So this is the connection. Yan, yung last statement. Basta laging sa dulo, laging may connection. So mula sa college readiness, nagpunta sa mathematical readiness kasi nga ito yung readiness in math. Then discuss. Then connection sa dulo, the last part. Then course selection, kasi 'di ba, pwede kasing iba yung nakuha mong senior high school track pero hindi siya align sa pinili mong course sa kasalukuyan. So, mini-measure kasi kung nakaka-apekto ba ito. Then, you have the connection sa dulo. Yan. Basta lagi may connection. Then, the K-12 grading system. Ito yung luma. Pansin nyo, beginning, developing, approaching. Iba to sa discuss natin kanina. Theoretical. Yeah, then the theoretical framework. Meron siyang theory, ang ginamit niya ay si Kolb's learning theory kasi ito ay educational. Then we have the conceptual framework. So on the basis of the foregoing concepts, ideas, theories, and findings of related literature studies presented and insights taken from them, conceptual model was made. Then we have demographic profile of the, ito ay makukuha rin ang inputs. Ito yung mga kailangan natin na data. Then ipoproseso natin. Then we'll have the output. No, you consult your advisor kung ano ang applicable na conceptual framework, if it is the IPO or the input process output model or the independent and dependent variable. Of course, pag nagsubmit naman kayo, I'll give my comment kung ano yung mas applicable sa tingin ko ha, sa inyo. Then that's considered as a figure. Then i-discuss nyo ang figure. Yan, example ng discussion. Then, kung may hypothesis katulad ni NC, tsaka katulad ng kinakasido, there is no significant difference or there is no significant relationship. Kinakasido naman ay there is no significant difference. Ngayon, kung sa paglalagay po ninyo ng literature ay meron kayong isasamang mga figure, ganito po ang format ng pagsulat ng figure. Ay di ilagay niyo yung figure. Make sure ito'y nasa center. Yung figure 1, itong naka-highlight, yan ay naka-italicized. Tapos itong title mismo, example si Kolb's Learning Styles, yan ay naka-straight. Hindi siya naka-italic. Tapos anong tawag dyan? Drop down yung pattern niya. Diba? Sa pag nagsusulat tayo, dahil title siya, malaki yung L at malaki yung S. Pero sa research, naka-drop down yung format na ginagamit. Ang malaki lang yung umpisa. The rest, maliit na. Ngayon, kung meron kang source, let's say hindi mo sariling gawa yung iyong image at dinownload mo lang. Edi, mag-enter ka pa ng isa, then sulatan mo ng source. Tapos, let's say, www.yes.com. Tapos, pag may source, yan ay naka-single space. Nakikita nyo? Opo, sir. Opo. Naka-single space. Tapos, yung mismong source ay 9 lang ang size. Tapos, ang source ay hindi naka-italic at yung URL ay naka-italic. Walang di ba yan, pag nag-space ka, may nalabas na kulay blue. Make sure na hindi siya maging kulay blue. Ganyan pag hindi mo sarili. Paano po kung ang source ay www.just.com.123, ganyan, o ano mga code. Ang ilalagay nyo lang ay yung mother host. Stop na kayo sa .com, .ph, .ed, basta tigil na sa dulo. Yun lang ilalagay ninyo. At pag nakalimutan, ito isa-cite nyo rin po sa dulo sa references. Yun ay pag hindi nyo sarili ang image. Pero sa inyo, mukhang wala namang masyadong images kasi nga, descriptive ang inyong research. Okay. Ano pang aking hindi discuss?
Thank you for the Dropbox sitting on the really effective content, and thank you everyone for joining us today. So, May tanong so far? Huwag malula sa gagawin. At least 10 pages please ha. Make sure na may nakasampu kayong pahina sa chapter 2. Next week ang submission. Yes, may tanong. Tanong? Sir, yung pagkuha po sa bawat ng related list, at least 3 po yung makuha namin. Ano? At least 3 po yung makuha namin per For term po. isang topic? Apo. At least 3 po. Sa isang topic? Apo. Hindi naman. Pwedeng isa lang. Okay. Kung substantial siya. Pero mas madami, mas maganda. Tapos, iba si related literature, kaya related studies ha. Pag related studies, research yun. Nakuha mo sa findings, na according sa findings na ganito daw yun, yun ay para mapatibay yung ginagawa mo na statement. Pero kung i-define mo lang si slow-moving menu, i-define mo si NC, kukunin mo kay TESDA, ang tawag doon ay related literature. Okay? Yun. Basta, mas maganda na pag isang concept, let's say, slow-moving, kuha ka ng literature, tapos kuha ka ng studies. Tapos, yung kasunod, marketing strategy plan, strategic marketing, basta yun. Kuha ka ng literature, then kuha ka ng related studies. Ganun lagi ang ating pattern. Basta huwag kalimutan, laging may connection sa last paragraph na paano siya naging related sa iyong pinag-aaralan. No, hindi kasi pwedeng basta ka lang nag-copy o basta ka lang kumuha, nilagay, kuha, lagay, kailangan meron siyang connection. No, ano ang magiging silbi nito sa iyong pinag-aaralan? Parang ganun lagi. Thank you po, sir. Okay, and please cooperate with your advisor. Pag sinabi ni advisor na mag-report sa school, mag-ingat ng mabuti, maglagay ng face mask at face shield, at mag-alcohol. Kung kailangan mag-gloves, ay mag-gloves, at makipag-usap dito. Pero kung kayo may ubo at sipon, wag naman kayong pupunta. Kung kayo namin nasa bundok na, edi makipag-settle sa advisor kung anong magandang usap. Torre Nueva. Yes, sir. Kumusta ang kapartner? Walam. May naitulong na? Nung minsan po yung dingi po yung chapter 1 ay gagawa daw chapter 2, hindi pa naman na-discuss. Very good. Tingnan natin. So sa ngayon, gaya ng sinabi ko sa GC, kung may problema ka kayo ka-partner, isipin mo na muna na sige, gagawin ko ito na mag-isa. Since pag hindi siya nag-third in kasi, ay di wala din naman siyang grade na makukuha. Tingnan natin, itatry natin i-reach out for the sake of consideration. Pero kung wala talaga at babagsak niya ang research 1, edi tingnan natin, baka kasi meron dito mawalan pa rin ng kapartner eh. Kumusta po si Duan? Nandito ba si Duan? Duan? Sir. Kumusta ka na? Wala, sir. Natulong? Meron din naman po. Okay, good. Kapit lang. Liagas, Merle, kumusta si Liagas? Okay naman po, sir. Nagtatanong. Good. Si Oherio, okay daw naman si sabi niya kanina. Eto, si Callejo, kumusta ka naman? Okay lang po. Kumusta yung kapartner mo? Walang balita. Walang balita. So, it's the same with Mr. Carancho. So, kung gano'n na mangyayari, pwede kasing halimbawa na wala ng kapartner si Callejo at nawala ng kapartner si Torre Nueva, di next sem, kayong dalawa ang magpartner, then, let's choose kung ano ang matitirang title. Okay? Kung gusto niyo naman, tigisa kayo, inyo na sarili, wala kayong kababag. Okay, for now, questions, suggestion, clarification? Meron pa ba? Kapag may hindi maintindihan, ay di tanong sa akin.
Tandaan po natin ha, tayo po ay magkakatulong tayo sa paggawa ng inyong research kasama ng ating mga advisors. Wala tayong laglagan. Pag hindi naintindihan, ay di wag sabihin, hindi naman ho yan tinuro. Kayo ganun naman ho yan. Ay di magtanong po para tayo nagkakaunawaan. Okay? Okay. May tanong pa? Magkikita ulit tayo alauna. Make sure na meron kayong desktop or laptop. Hindi kayo magkakaigi ng cellphone. Paano sir pag wala? Pag wala, gagawa ng paraan. Kasi kailangan nating mag-Microsoft Word. May activity ako for Word, for PowerPoint, and for Excel. Paano mo siya gagawin sa cellphone? Then you need to submit those 3. Mamaya din pagkatapos. Kasi ang ating subject mamaya ay Technology for Teaching and Learning. Ang focus talaga natin ay teknolohiya. Anyway, kung meron kang Microsoft Excel, Microsoft Word, at Microsoft PowerPoint sa iyong cellphone, hindi lang siguro kasing ganda kung paano ginagawa sa laptop o sa desktop. Pero for the sake of siguro makakomply ka naman at magawa mo yung basic na kinakailangan sa activity, edi much better naman. Kaysa naman sa walang-wala. May bukas na bang shop? Wala po sa amin, sir. Nasaan ka ba? Infanta? Aurora po. Aurora. Ilang oras yan mula dito sa Lucena? Anyway, that's it. Ilan? Wala na. Anyway, that's it for the day. Thank you so much and God bless you. Mag-ingat at magkita tayo ng alauna. Thank you po, sir. Okay, bye-bye. Sige po. Maybe let me understand my